morning po sa ating lahat, mga kapatid. At kagsukot sa miak, nasa pang 5 araw na po tayo sa ating celebration sa pista ng mga tabernakulo. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Welcome po sa ating programa. Andito na po tayo sa Exodus chapter 31 at atin pong ipabasahin sa 31 verse 1. At ang Aba Yahweh ay nagsalita kay Moses na sinasabi, tingnan mo ang aking tinatawag sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri na anak ni Hur sa lipi ni Juda. At aking pinuspo siya ng espiritu ng Elohim sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at lahat ng saring gawain upang kumatha ng mga gawang kaaya-aya upang gumawa sa ginto at sa mga pilak at sa tanso. Kung ating mapapansin mga kapatid, yung mga instruction sa mga nagdaang chapter, mababasa natin yung mga nasusulat doon, yun po ay instruction kay Moses upang isagawa niya. At nung matapos ang instruction mga kapatid, ay sinasabi ni Elohim kay Moses na ang maging katuwang niya upang gawin ang mga bagay na yun, itong si Bezalel. So, itong verse 31 na chapter 31, ito na po yung panahon na si Moses ay bababa na sa bundok. Dahil makikita natin na patapos na ba kasi sinabi na sa kanya kung sino ang magiging tagapangasiwa sa mga gawain or magiging pinuno sa mga manggagawa. Ito pong si Bezalel. Dahil ito po yung, kung sa atin po ngayon, ito po yung matatawag nating architect or engineer, basta parang ganon. Yun po ang nagiging katangian ni Bezalel po dito. So siya po itong tagadala ng plano or galing kay Moses. Siya yung mag-isip, ganito yung gagawin, ganito. Ganon po. Hindi po ibig sabihin na si Bezalel lahat ang gagawa. Kumbaga, si Bezalel marunong din itong gumawa at may kakayanan siyang isalin or ituro doon sa mga manggagawang mga Israelita na isagawa ang mga iniutos ng Elohim sa kanila. So, kung atin po mapapansin mga kapatid, matapos po may bigay ang 10 commandments, ipinaliwanag po ni Elohim kay Moses hanggang doon sa mga gawain na upang ihanda ang tinatawag na banal na tulda. So, tuloy po tayo. Verse 5, verse 4, upang kumata ng mga gawang kaya-aya, upang gumawa sa ginto at pilak at tanso, at upang umuukit ng mga batong pangkaluplukup, upang gumawa ng mga nililok na kahoy, at upang gumawa sa lahat ng sari-saring gawain. At ako narito ang aking inihalal na kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan, at sa puso ng lahat ng maalam na puso ay aking isinisilid ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking inuutos. O ito po, dalawa po, may assistant po siya, si Aholiab. Ito po yung magiging assistant magiging kasama ni Bezalel. Verse 7, ang tabernakulo ng kapisanan at ang kaban ng patutuo at ang luklukan ng awa na nasa ibabaw ng niyaon at ang lahat ng kasangkapan ng tulda. Sila po ang gagawa. Ito po. Verse 8, at ang dulang at ang mga sisidlan niyaon at ang kandilaryong dalisay, sangpo ng lahat ng mga sisidlan at mga dambana ng kamangyan. Verse 9, ang dambana ng handog na susunugin, sangpo ng lahat ng mga sisidlan niyaon at ang hugasan at ang tungtungan niyaon at ang mga kasuotang mabuting yari at ang mga banal na kasuotan ng pagsuot kay Aaron sa saserdote at ang kasuotan sa kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulan sa saserdote. Lahat ng gawain na in-instruction mula noong chapter 28 hanggang dito ay si Bezalel at saka si Aholiab ang mamamahala or gagawa para sa iniutos ng Elohim. Okay, ang tagadala ng utos si Moses. Okay, verse 11. At ang langis ng pangpahid at ang kamangyan na mabangong mga kamangyan na itinataan sa dakong banal ayon sa lahat na inuutos ko
iyo ay kanilang gagawin. At ang Elohim nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangili ninyo ang aking mga sabat. O dito na po mga kapatid, dahil natapos na po yung instruction paano gawin ang tabernakulo upang paglingkuran ng mga saserdote ang Elohim doon. Dito sa verse 13, kung ating maalala, una pong ipinaalala sa kanila na kung maitayo na yung tabernakulo, ito po yung pangunawa ko dito, na kung maitayo na yung tabernakulo, kailangan magpapatuloy ang mga tuntunin sa araw ng Sabat. Kaya po kung mapapansin natin, paulit-ulit po in instruction ang Sabat dahil po sa mayroon na pong tumayong tabernakulo at mayroon na pong dapat gawin ang mga saserdote doon. Kaya po mapapansin po natin ito ang mayroong inuulit-ulit kasi pagdating po natin sa kasunod na mga chapter. So dito po sinabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin, katotohanan ng ipangili ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyong buong panahon ang iyong mga lahi upang iyong makikilala na ako ang Aba na nagpabanal sa inyo. Kung atin pong i-analyze, aking mga sabats. So, mga sabat po ito. Hindi po ito tumutukoy sa weekly sabat lamang, kundi tumutukoy po ito sa 7 feasts of Elohim. At isa na po dito ay ang sabat o sa lahat ng kanyang mga kapamahingaan na iniutos niya sa atin. Verse 14, inyong ipangilin ang sabat na sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. Yung mga sabat po, katulad ng Feast of Tabernacle po, yan po ay sabat. Yung first day of Feast of Tabernacle, yan po ay Holy Convocation at yan po ay sabat. At yan po ay araw ng pamamahinga na ang sino mang magtatrabaho ay papatayin. Ngunit po mga kapatid, at yatin niyo po itong naitalakay na dati po sa panahon nila, pag nilabag mo ang sabat ay napapatunayan talagang ikaw ay rebellious at nilapastangan mo ang sabat. Ngunit ngayon po, kung hindi ka dadalo sa sabat o sa banal na pagtitipon, hindi natin masasabi na nilapastangan mo ang sabat. Dahil po, ang katotohanan, ang sitwasyon po nila noon ay talagang ang Torah ang nag-iikot or namamahala sa kanilang komunidad, or sabihin na natin yan mismo ang constitution sa kanilang community. Sa ngayon po, gustuhin man natin na tayo'y dumalo, gustuhin man ng ating makapatiran na nasa ibang bansa, lalo-lalo na yung mga OFW, mahihirapan po sila. Kumbaga, ginawa nila or gagawin sana nila ngunit di nila magawa. Kaya kung ipapairal natin ang isang side lang sa pag-unawa sa sabat, hindi po makatarungan kung ngayon po ipapatupad na ikaw ay nagtatrabaho tapos sa araw ng sabat, kung unawain mo ito in one side na ang nagtatrabaho sa araw ng sabat ay walang pagsalang patayin, hindi po makatarungan dahil po hindi po parehas ang sitwasyon mo sa Israel noon nung ipinatupad ang ganyang application. So, ngayon po, ang titingnan ng Elohim sa atin ngayon, yung ating puso. Hindi ko po ibig sabihin na hindi mo nagagawin ang sabat. I mean po mga kapatid, nagagawin natin ang pagsunod sa araw ng sabat kung ikaw ay mayroong kapasidad na isagawa. Sabihin na natin may kapasidad kang mag-lead, sabihin na natin may kapasidad kang gawa ng paraan upang ipagdaraos, upang ipangilin ang sabat, upang tuparin mo yung kautusan ng Elohim. Yan po, sa puntong yan, diyan po makikita at masusukat ang ating pag-ibig sa Elohim. Kung mayroon kang kapasidad na mag-lave, tapos hindi ka nag-lave, 100% po sasabihin ko sa inyo, nagkakasala po kayo sa Elohim. Pero kung kayo po ay sabihin na natin hindi malaya dahil mayroon kayong kailangang sundin na nagapos kayo sa ibang mga tungkulin, kagaya ng pagpangingimpleyado, masasabi ko po na hindi ko rin po masasabi na hindi kayo nagkasala, ngunit ang masasabi ko, mauunawaan tayo ng Elohim dahil po ang Elohim ay nakatingin sa ating mga puso at nakakita ng ating mga hinahangad. So,
Yan po ang pinagkakaiba ng Israel noon. Ang application nila ay hindi mo pwedeng i-apply sa ngayon dahil po ang katotohanan, ngayon po mayroon po tayong ibang konstitusyon sa ating mga komunidad na dapat din nating sundin. Yan po ang reality. So, ang sa akin is, kung mayroon kang kapasidad, gawin mo. Kung wala kang kapasidad, humingi ka ng tawad sa Elohim at paghanap ka ng paraan na darating yung time maging malaya ka na ikaw ay makapagdaos or makapagpangilin sa araw ng mga pamahinga sa Elohim. Verse 15, 6 na araw na gagawin ang gawain. Datapwat ang ikapitong araw ay sabat ng takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon sa Aba. Sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Okay po, tapos na po tayo i-explain na po natin to. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangilin ng sabat, natutuparin ang sabat ng buong panahon ng kanilang mga lahi na pinagkapalaging tipan. Okay po. Kaya po ito po yung sinasabi na ang sabat ay magiging tanda sa Israel hanggang sa salinlahi na ito yung pinakatandaan na tayo ay nakikipagtipan. Kaya po mga kapatid, sikapin po natin na magkaroon po tayo ng kalayaan na ipagdiriwang ang sabat. Kung hindi man ngayon, huwag kang magmamadali, tingin mo sa Elohim nang siya ang bigay ng kaparaanan at ihakbang mo ang iyong mga paa sa pagsunod at ang Elohim magbibigay sa iyo ng kalayaan. At kung ninais mong nagala ka or matutuwa ka or masaya ka na ipagdiriwang ang sabat, mas masaya ang Elohim pag nakita niyang ninanais mo at maghintay ka sa tamang panahon at ihakbang mo yung mga paa at malulugod ang Elohim at mangyayari ang kalooban niya sa buhay mo. Yan po mga kapatid. Ito'y isang takda sa akin sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Elohim ng Aba Yahawa ang langit at lupa. Sa ikapitong araw ay namahinga at nanginhawaan at kaniyang ibigay kay Moses pagkatapos makipagsalitaan sa kanya ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Elohim. Okay po. Ito na nga po yung huling habilin ng Elohim matapos po na isulat yung 10 Commandments, binasa, pinaalam kay Moses nga ganito nga yun at ini-explain ng Elohim sa kanya at isinulat na ng Elohim yung 10 Commandments, mismong daliri ng Elohim ang nagsulat po para sa kautosan ibigay sa mga Israelita at ibinigay na niya dito sa puntong ito at ang kasunod po nito ay bababa na po si Moses sa susunod na mga chapter sa chapter 32. So ito po ang ating daily bread at nawa po ay nauunawaan po natin ito at makakatulong po sa ating espiritual at ang Elohim ay sumasa atin kagsukot sa miak at magandang araw. Shalom Aleichem.